Pinanatili kong walang emosyon ang mukha ko. Habang ini-slide ko ang folder sa ibabaw ng lamesa ng boss ko, kinuha niya ito, binuksan, at pinanood kong maglaho ang kulay sa mukha niya habang binabasa ang unang pahina. Resignation ko po, sabi ko, at nasusulat na sa mga susunod na pahina ang lahat ng paliwanag. Nilipat niya sa pangalawang pahina, tapos sa pangatlo, at nakita kong nagtagis ang mga bagang niya. Tumingala siya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, may nakita ako sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita noon. Hindi iyon galit, kundi takot. Kinuha ko ang bag ko, sinara ang butones ng blazer ko, at lumabas ng opisina niya nang walang sinasabing iba. Nangyari iyon noong isang umaga ng Martes, noong Marso. Pagsapit ng Biyernes, ang ahensyang ginugulan ko ng 11 taon para palaguin mula sa isang maliit na kumpanya hanggang sa maging isa sa pinakakilalang pangalan sa healthcare communications dito sa Pilipinas, ay unti-unti nang maiintindihan kung ano ang nawala sa kanila. Hindi lang ako, kundi ang lahat ng dinala ko sa kanila. Bumalik tayo sa simula. Pumasok ako sa Mendoza, associates noong kakagraduate ko lang ng master's sa edad na 26. May degree ako sa communications, sandamakmak na utang para sa matrikula at obligasyon sa pamilya, at ambisyong kayang magpatakbo ng isang maliit na syudad. Maganda ang ahensya noon, may solidong listahan ng mga kliyente, maayos na reputasyon, at isang managing partner na nagngangalang Sir Robert. Madalas siyang magbigay ng mahahabang speech tuwing company team building tungkol sa meritocracy at kung paano daw ginagantimpalaan ang mga taong nagdadala ng resulta. Naniwala ako sa kanya. Sa mahabang panahon, pinaniwalaan ko ang bawat salita niya. Sa unang taon ko, inassign ako para suportahan ang pharmaceutical division. Mas gusto ng mga katrabaho ko ang consumer brands, mga kumpanya ng beauty products, lifestyle accounts, mga kliyenteng nagpapa-launch party, nagpapalechon, at nagpapadala ng mga bonggang gift basket tuwing Pasko. Ang industriya ng pharma ay komplikado at puno ng regulasyon. Kailangan mong maintindihan ang mga panuntunan ng DOH at FDA na parang isang abogadong nagbabasa ng kaso. Kailangan mong magsulat ng may labis na pag-iingat dahil ang isang maling salita sa press release ay pwedeng mag-trigger ng compliance review. Walang may gusto sa trabahong ito. Pero ako, ginusto ko. Ginugol ko ang mga gabi ko sa pag-aaral ng industriya. Nagbasa ako ng mga medical journals. Bumuo ako ng magandang relasyon sa mga medical journalists na nagko-cover ng mga drug approvals at clinical trials. Sa loob ng 18 buwan, ako na ang naging takbuhan ng lahat tuwing may krisis ang isang pharma client. May bagong ilalabas na gamot o may tanong na walang ibang makasagot. Napansin iyon ni Sir Robert. Sabi niya, may regalo daw ako para sa ganitong linya ng trabaho. Ako daw ang mismong klase ng tao na kailangan ng ahensya para lumago. 31 ako nang makuha ko ang una kong malaking account. Isang mid-sized na biotech company na gustong palakasin ang public profile nila bago ang isang malaking drug approval. Ako mismo ang nag-pitch sa kanila. 4 na weekend kong inihanda ang presentation. 12 beses kong nirebisa at prinesenta ko ito sa isang conference room sa BGC habang pinapanood ako ng 3 sa mga senior executives nila mula sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Pumirma kami ng kontrata, 6 na araw ang lumipas. Lumago ang account na iyon. Tapos may dinala pa akong isa at isa pa. Pagsapit ko ng 35, humahawak na ako ng portfolio na kumakatawan sa halos 1/4 ng kabuuang kita ng ahensya sa pharmaceutical. Nakabuo ako ng team na may 7 tao. May track record ako na maipagmamalaki ng kahit sinong account director na ilagay sa resume nila. At 3 beses din akong nilagpasan para sa promotion. Sa unang pagkakataon, sinabi sa akin ni Sir Robert na hindi pa daw tama ang timing. Nagre-restructure daw ang ahensya. Kailangan daw niyang mag-focus ako sa client work
At hindi sa mga internal na pagbabago. Tumango ako, bumalik sa desk ko, at nagtrabaho ng mas matindi. Sa pangalawang pagkakataon, napunta ang posisyon sa isang lalaking 4 na taon pa lang sa ahensya. Magaling naman siya. Mabait, pero hindi pa siya kailanman nakahawak ng malaking account ng mag-isa at wala siyang karanasan sa pharmaceutical communications. Sabi ni Sir Robert, may nakita daw siyang malakas na leadership instincts at malaking potensyal sa kanya. Sinabi rin niya na pinapahalagahan niya ako ng lubos at darating din ang oras ko. Ngumiti ako. Kinongratulate ang bago kong katrabaho. Bumalik sa desk ko at nagtrabaho ng mas matindi. Sa pangatlong pagkakataon, direktang sinabi sa akin na sa akin na ibibigay ang bakanteng posisyon bilang VP ng Healthcare Division. Kinapanayam ako ni Sir Robert sa opisina niya ng 45 minuto. Tinalakay namin kung ano ang mga magiging responsibilidad ko sa papel na iyon. Tinanong niya kung paano ko palalakihin ang team. Binigyan ko siya ng mga sagot. Tumango siya. Sabi niya, Danica, sa tingin ko, ikaw ang eksaktong kailangan ng division na ito. Lumabas ako sa meeting na iyon na may buong kumpiyansa. Dahilan para tanggihan ko ang tawag ng isang headhunter mula sa kalabang ahensya. Noong nakaraang linggo, makalipas ang 2 buwan, ipinatawag ulit ako ni Sir Robert sa opisina niya. Ang babaeng nakaupo sa silyang katabi ng desk niya ay nagngangalang Chloe. Pumasok siya sa ahensya, 19 din na buwan na ang nakakalipas bilang isang account supervisor. Siya ay 32. Maganda. At sadyang napakagaling sa pagpaparamdam kay Sir Robert na siya ang pinakamatalinong tao sa kwarto. Tumatawa siya sa mga jokes at obserbasyon ng boss namin tuwing client meetings. Lagi niyang binabanggit sa mga presentation ang mga nakaraang desisyon ni Sir Robert bilang halimbawa ng visionary thinking. Nagpapadala siya ng mga articles na tingin niya ay magugustuhan ng boss namin, na may nakadikit pang handwritten notes. Sa madaling salita, isa siyang maayos na propesyonal. Pero kung pagbabasehan ang lohika at kakayahan, mas kwalipikado ako kaysa sa kanya para sa posisyong iyon. Gusto kong sabihin sa iyo ng direkta, sabi ni Sir Robert. Nagdesisyon akong ilagay si Chloe sa posisyon bilang VP. Sa tingin ko kasi, may dala siyang bagong ihip ng hangin na kailangan natin ngayon, isang bagong enerhiya. Tumingin ako kay Chloe. Binigyan niya ako ng isang tipid ng ngiti na halatang pinraktis niya. Gusto kong malaman mo, patuloy ni Sir Robert, na ang mga kontribusyon mo rito ay walang katumbas. Hindi ito refleksyon ng trabaho mo. Napakahusay ng trabaho mo. Salamat. Sabi ko, sana maintindihan mo. Sabi niya, naiintindihan ko ng buong buo. Sabi ko, at sa unang pagkakataon, totoo ang sinabi ko. Naiintindihan ko ng buong buo, hindi ang mga palusot na sinasabi niya. Naintindihan ko na hindi nagpo-promote si Sir Robert base sa resulta. Nagpo-promote siya base sa kung sino ang malapit sa kanya, kung sino ang nagpapagaan ng loob niya, at kung sino ang nagpaparamdam na ligtas siya sa posisyon niya. Masyado akong magaling sa ginagawa ko kaya naging banta ako sa mga tao. Si Sir Robert, ang klase ng lalaki na magkakaroon lang ng kumpiyansa kung mas kailangan siya ng mga tao sa paligid niya kaysa kailangan niya sila. Tumigil na akong kailanganin siya noong ika-4 na taon ko pa lang. Hindi ko lang ito inaksyonan. Lumabas ako ng opisina niya. Nang araw na iyon dala ang isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi pait, kundi kalinawan. Nagmaneho ako pauwi ng gabing iyon at naupo sa hapagkainan ng 2 oras. Inilista ko sa isang piraso ng papel ang lahat ng meron ako, ang relasyon ko sa mga kliyente na malalim at totoo. Ang team ko, kung saan 4 doon, ay alam kong tapat sa akin at hindi sa ahensya. Ang kaalaman ko sa industriya na binuo ko sa loob ng 17 taon at hindi madaling kopyahin ng iba. Ang reputasyon ko sa industriya na pag-aari ko at hindi kailanman naging pag-aari ng Mendoza Associates. At pagkatapos, inilista ko ang lahat ng kailangan kong gawin. Gusto kong linawin ang isang bagay dahil nakwento ko na ito sa ilang tao at ang iba sa kanila ay nakatingin sa akin
na parang nagpadalos-dalos ako o nagpadala sa emosyon. Hindi. Malamig ang ulo ko rito. Kalkulado ko ang lahat. Mas nakatutok ako sa 6 na buwang sumunod kaysa sa mga nakaraang taon. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagtatrabaho ako para sa isang bagay na eksklusibong akin. Ang unang tawag na ginawa ko ay sa isang abogado, isang babaeng nakilala ko sa isang client event 3 taon na ang nakalipas na eksperto sa labor at corporate law. Nagtanong ako ng 3 bagay. Ano ang legal kong pwedeng dalhin kapag umalis ako? Anong mga pag-uusap ang pwede kong gawin sa mga kliyente bago ako mag-resign? At saan ako dapat mag-ingat? Binigyan niya ako ng mga sagot. Inasahan ko na ang ilan doon. Ang iba naman ay mas pabor sa akin kaysa sa inakala ko. Ang pangalawang ginawa ko ay ang tahimik na kausapin ang team ko. Hindi lahat. Yung 4 lang na pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko sila hiningian ng kompromiso. Sinabi ko lang sa kanila na nag-iisip akong magtayo ng sarili kong PR firm. At kung gagawin ko iyon, gusto kong kasama ko sila at bibigyan ko sila ng sapat na oras para makapagdesisyon. 2 sa kanila ang umiyak na hindi ko inasahan. Ang isa naman ay sinabing 2 taon na daw niyang hinihintay ang usapang iyon. Ang pangatlong ginawa ko ay ang makipag-dinner sa pinakamatagal kong kliyente. 8 taon kong hinawakan ang communications ng kumpanya niya. Siya ang founder at CEO ng isang specialty pharmaceutical company na lumago mula sa isang maliit na operasyon hanggang sa maging publicly traded business sa stock exchange na may 3 aprobadong gamot at mga proyektong laging tinitingala ng mga analyst. Hindi mahalaga ang pangalan niya. Ang mahalaga ay sa loob ng 8 taon, nakabuo kami ng relasyon na higit pa sa ahensya at kliyente. Tumatawag siya sa akin kapag kailangan niya ng makakausap para mag-isip noong humarap ang kumpanya niya sa isang krisis 2 taon na ang nakalipas dahil sa isang issue sa pabrika na nagbanta sa supply ng kanilang pangunahing produkto. Ako mismo ang humawak ng crisis communications nila ng 6 na magkakasunod na linggo. Nang matapos iyon, kinamayan niya ako at sinabing iniligtas ko ang reputasyon ng kumpanya niya. Inaya ko siyang mag-dinner sa isang sikat na resto sa Makati sa ilalim ng palusot na pag-uusapan namin ang kanilang upcoming annual report. Habang kumakain ng appetizer, sinabi ko sa kanya ang plano ko. Sinabi kong aalis na ako sa Mendoza Associates. Sinabi kong magtatayo ako ng sariling ahensya. Sinabi kong naniniwala akong mas mabibigyan ko siya ng mas maganda at mas nakatutok na serbisyo bilang isang independent na kumpanya kaysa bilang empleyado ng isang malaking ahensya na hati ang atensyon. Nakikinig lang siya ng walang patid. Nagtanong siya ng 2 bagay. Una ay tungkol sa timeline ko. Pangalawa ay tungkol sa mga tao sa magiging team ko. Sinagot ko pareho. Natahimik siya sandali. Tapos sabi niya, Danica, magiging totoo ako sa'yo. Kalahati ng rason kung bakit kami nanatili sa Mendoza ng ganito katagal ay dahil sa'yo. Ang ahensya ang sasakyan. Pero ikaw ang makina. Pumirma siya sa letter of intent bago pa man ako makaalis ng restaurant ng gabing iyon. Formal naming pinirmahan ang kontrata pagkalipas ng 3 linggo. Sa sumunod na buwan, nagkaroon ako ng parehong pag-uusap sa 2 pang kliyente na personal kong hinawakan ng maraming taon. Isang medical device company na ang head of corporate communications ay kaklase ko pa noong masters at isang non-profit hospital network kung saan ang mismong communications director ay minsan nang direktang nagsabi sa boss ko na aalisin nila ang account kung sakaling ilipat ako sa iba. Pareho silang sumama sa akin. Pinarehistro ko ang negosyo sa SEC noong Huwebes. Pumirma ako ng lease para sa isang maliit na opisina noong Biyernes. Nag-hire ako ng operations manager noong Lunes. Nang sumunod na umaga ng Martes, naglakad ako papasok sa opisina ni Sir Robert, inilapag ang folder sa desk niya at pinanood ko siyang buksan iyon. Ang unang pahina ay ang formal kong resignation letter, epektibo sa loob ng 2 linggo. Ang pangalawang pahina ay sulat mula sa pinakamalaki kong kliyente, formal na nag-aabiso sa Mendoza Associates, sa desisyon nilang hindi na i-renew ang kontrata nila na malapit ng mapaso. Ang pangatlo at pang-4 na pahina
ay parehong sulat mula sa dalawa ko pang kliyente. Ano ito? Tanong niya. Ang 2 linggo ng rendering period ko ay aaminin kong napaka-awkward. 2 beses pa akong ipinatawag ni Sir Robert sa opisina niya. Sa una, kalmado siya at propesyonal. Tinatanong kung may maiaalok ba ang ahensya para magbago ang isip ko. Sinabi kong wala na. Sa pangalawa, hindi na siya kalmado at hindi na rin propesyonal. Sinabihan niya akong wala raw akong utang na loob. Sinabi niya na sinusunog ko raw ang mga tulay ko. Sinabi niya na maliit lang ang industriya sa Pilipinas at matatandaan daw ng mga tao ang ginawa ko. Pinasalamatan ko siya sa maraming taon ng paggabay niya at nagpaalam na akong lumabas. Dumaan si Chloe sa desk ko sa huling araw ko. May bitbit siyang kape at pilit na ginagawang blanko ang emosyon sa mukha niya, pero halatang nahihirapan siya. Sana walang samaan ng loob. Sabi niya, wala naman, sagot ko. At totoo ang sinabi ko. Nilalaro niya ang laro sa loob ng sistemang nagbibigay ng pabuya rito. Iyon ang naging diskarte niya. Iba ang diskarte ko at ginawa ko na ito. Nang sumapit ang Lunes ng umaga matapos ang notice period ko, pumasok ako sa isang opisina na may pangalan ko sa pinto. Mas maliit ito kaysa sa iniwanan ko. Hindi kasing mahal ang carpet, ang conference room ay kasya lang ang 8 tao, hindi 20. Ang team ko sa simula ay 6 na tao mula sa dating ahensya at 2 bagong hire na kinuha ko partikular dahil sa galing nila sa digital health communications, isang lumalagong specialty na naniniwala akong magbibigay ng direksyon sa PR, ng medisina sa susunod na dekada. Ang unang 3 buwan ay napakahirap sa paraang mahirap ang mga totoong bagay. Walang istrukturang pwedeng sandalan. Lahat ng proseso, kailangang buuin. Lahat ng supplier, kailangang kausapin. May mga linggong nagtatrabaho ako hanggang hating gabi. Pero pakiramdam ko ay napag-iiwanan pa rin ako. May mga sandali, madalas tuwing 2:00 ng madaling araw, kung saan dadalawin ako ng pagdududa at tatanungin ang sarili ko kung nagkamali ba ako ng kalkulasyon. Hinahayaan ko lang itong magtanong, tapos babalik na ako sa pagtatrabaho. Nirekomenda kami ng pinakamalaki kong kliyente sa 2 niyang kapwa executive sa ibang kumpanya sa loob lang ng unang quarter namin. Isa sa mga pag-uusap na iyon ay nauwi sa kontrata bago pa man matapos ang quarter. Ang isa naman ay naging kontrata makalipas ang 3 buwan. Kumalat ang balita sa industriya. Sa paraang lagi nitong ginagawa kapag ang isang taong may matibay na reputasyon ay gumawa ng malaking hakbang maingat, dumaan sa tamang proseso at mas mabilis kaysa sa inaasahan ng iba. Pagsapit ng unang taon namin, may 9 na kaming kliyente at team na binubuo ng 12 na tao. Na-i-feature kami sa 2 magazine ng industriya. Inilarawan kami ng isa rito bilang isa sa mga pinakakapansin-pansing bagong pangalan sa healthcare communications sa mga nakalipas na taon. Prinint ng operations manager ko ang article na iyon at idinikit sa refrigerator sa break room namin. Hinayaan ko na lang doon. Nabalitaan ko mula sa isang dating katrabaho na naging napakahirap daw ng taon para sa Mendoza Associates na ang pagkawala ng 3 malalaking pharma accounts sa iisang quarter ay nag-iwan ng butas sa pondo na kinailangan nilang mag-restructure at 2 pang miyembro ng dati kong division ang nag-resign sa mga buwang kasunod ng pag-alis ko. Hindi ko inalam ang mga detalye at hindi ko na ginusto pang alamin. Hindi ko na iyon problema. Ang problema ko ay ang meeting na nai-schedule ko para sa Disyembreng iyon. Isang pag-uusap sa isang investment group na lumapit sa amin para sa isang minority partnership na magpopondo sa pagpapalawak namin sa 2 bagong market. Ang halagang inilagay nila sa negosyo ko ay ang eksaktong numerong isinulat ko sa isang piraso ng papel. 11 buwan na ang nakakalipas bilang goal ko para sa year 3. Naabot namin ito sa year 1 pa lang. Naupo ako sa dulo ng conference table ng umagang iyon. At naisip ko ang huling beses na nakaupo ako sa isang conference table bilang isang taong ang halaga ay dinedesisyonan ng ibang tao. Naramdaman ko ang malaking pagkakaiba. Naisip ko si Sir Robert
at ang mga pangaral niya tungkol sa meritocracy. Naisip ko ang lahat ng taon na naniwala akong kung magtitiyaga lang ako sa pagde-deliver ng resulta, susunod din ang pagkilala. Naisip ko ang sandaling naintindihan ko sa wakas na ang pagkilalang galing sa taong walang kakayahang ibigay ito ng tapat ay isang pagkilalang hindi dapat hintayin. At naisip ko ang folder na inislide ko sa desk niya noong umagang iyon ng Martes ng Marso. Tungkol sa hitsura ng mukha niya, tungkol sa pakiramdam na makita ang takot sa mga mata niya, hindi bilang paghihiganti, kundi bilang katumpakan. Tulad ng sandaling umayon na rin sa wakas ang realidad sa kung ano ang matagal ng totoo. Matapos ang meeting, naglakad ako papunta sa bintana ng conference room ko. Nakaharap ito sa isang maliit na courtyard na may fountain na hindi gumagana. Kumatok ang operations manager ko at pumasok. Gusto na daw nilang lumipat sa susunod na hakbang. Sabi niya, "Alam ko," sabi ko. "Parang hindi ka naman excited." Lumingon ako mula sa bintana. Lampas na ako sa pagiging excited. Sabi ko, "Nagsisimula pa lang ako." Tumawa siya. Tumawa rin ako, tapos bumalik na kami sa trabaho. May gusto sana akong sabihin sa sinumang nasa parehong sitwasyon ng pinagdaanan ko. Hindi ang eksaktong detalye, kundi yung pakiramdam niyon. Ang pakiramdam na ginawa mo na ang lahat ng inutos sa'yo, na ibigay mo ang lahat ng hiningi nila, at pinanood mong lagpasan ka ng isang taong walang ibang ginawa, kundi ngumiti at sipsipin ang boss habang pumapasok sila sa pintong ikaw mismo ang gumawa gamit ang sarili mong mga kamay. Kung nararamdaman mong hindi na pinapahalagahan ang halaga mo, baka oras na para ikaw naman ang magtayo ng sarili mong pintuan. Magtiwala ka sa kakayahan mo at humakbang ka. Hindi ko sasabihing patas ang sistema. Hindi ito laging patas. Hindi ko sasabihin na ang pagtitiyaga ay laging maganda sa isang lugar na inaakala nilang ang pagiging matiyaga mo ay pagiging kontento na sa kung ano lang ang ibigay nila. Hindi ito laging totoo. Ang sasabihin ko sa iyo ay ito. Ang mga bagay na ipinundar mo ay totoo. Ang kaalaman mo ay totoo. Ang mga relasyon mo ay totoo. Ang reputasyon mo ay totoo. At lahat ng iyon ay pag-aari mo. Hindi sa opisina, hindi sa posisyon, at lalong hindi sa taong nagdesisyong hindi ka nararapat. Pag-aari mo ang mga iyon. At walang sinumang makakapag-promote para kunin iyon mula sa iyo, na isara ang investment noong Pebrero. Nagbukas kami ng pangalawang opisina noong Abril. Sa mismong araw na pumirma kami ng lease, nagtipon-tipon ang team ko sa bagong opisina, na walang ibang laman kundi kami at ilang dosenang kahon, at may isang nagdala ng magandang bote ng wine. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid ko. Ang mga sumunod sa akin mula sa Mendoza, ang mga bagong hire ko, ang mga taong sumugal sa isang bagong ahensya dahil naniwala sila sa binubuo namin. At may naramdaman ako na matagal ko nang hinihintay na maramdaman. Hindi pagiging tama, hindi pagmamalaki, kundi isang bagay na mas tahimik at mas buo. Itinaas ko ang baso ko. May nag-joke tungkol sa carpet. Naaaminin kong sadyang pangit ang pagka-beige. Tumawa kami, uminom kami, at pagkatapos, bumalik kami sa trabaho.